Ang sabi po sa Deuteronomy 14 verse 8, at ang baboy, special mention, sapagkat may hating paa, ngunit hindi ngumunguya, ay marumi nga sa inyo. Ang maruming espiritu, likas itong sasanib sa maruming mga hayop. Paano naging marumi, Brother Jack? Meron pong biblical reason at meron pong scientific health reason. Alam nyo, kung pupunta kayo sa mga restaurant, tapos sasabihin mo, ay hindi po kami kumakain ng hindi po kami kumakain ng baboy, ng seafood, ganyan. Dalawang bagay lang tatanong sa iyo Ano po ba kayo? Seventh-day Adventist po ba kayo o Muslim? Kasi isang Christian church na lang ngayon talaga ang sumusunod sa health laws ng Biblia. The rest, lahat malinis na sa kanila. Habang sa Ezekiel 44, at ituturo nila ang malinis sa madumi at karaniwan at banal. Pero sa mga churches ngayon, lahat malinis na. Nilinis na yan ng Panginoon. Mapapatunayan ba yan sa Biblia? Hindi yan papasa sa Biblia, mga kapatid. Ang kamelyo, sapagkat ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, ay karumal-dumal nga sa inyo. Ang kamelyo po, mga kapatid, kaya po siya unclean. Because camels, the nature of camels, they can endure excessive heat in very hot places, hindi ba? Hindi rin sila pinapawisan. Kaya po yung tissues nila, all of the heat, all of the toxins are intact in the tissues of a camel. Meron scientific reasons kung bakit yan pinambabawal ng Diyos. Kaya po madumi ang kamelyo, mga kapatid. Katulad ng hyrax, yung parang daga sa taas, yung kamukha ng Tasmanian devil, yung marsupial, rabbit, and all, of course, nabanggit na naman yung pig. Alright? Madumi nga yan sa inyo. Alam nyo kung bakit, mga kapatid? Alam nyo, ang Baptist, Jehovah's Witness, Pentecostals, born again, they say na sila ay protestante at sumusunod talaga sa Biblia. Pero pagdating sa laman ng plato, hindi Panginoon ang nasusunod. Hindi Biblia ang nasusunod. Bakit, Brother Jack? Kasi kumakain sila ng baboy. Alright? Wala tayong problema sa hyrax and rabbit. Wala namang kumakain yan dito Sa ibang bansa, meron. Pero ang mga hayop na po na yan ay nagpa-practice ng cophrophagia. Ang cophrophagia, mga kasama, is this. These are the animals na kumakain na sarili nilang dumi. Alright? Animals that are eating their own excrement. Do you understand? Habang nagtuturo ang ibang churches ng kabanalan, pagdating sa diet at pagkain, they leave it out the door. They let it go. Di na yan malaga. Mosaic law naman yan Hindi po Moses law ang health law. Magkaiba po ang Mosaic law and the health laws of God. It has something to do with our minds and in our hearts. And in the brain is where God communicates. Pig is an unclean animal. It is a scavenger that will eat almost anything it comes across. This includes not only bugs, insects and whatever leftover scraps they find laying around, but also their own feces, as well as the dead carcasses of sick animals, including their own young, thus consuming many kinds of toxins. Unlike other animals, the pig's body does not filter out toxins and stores them in its fatty tissues ready for human consumption. In developed nations, pork liver is the top food-based transmitter of hepatitis C, a virus that infects 20 million people each year and can lead to acute illness, enlarged liver, and sometimes liver failure and death. Pork meat is too much fattier and cholesterol high. The swine flu is another virus that has made the leap from pig to human. Influenza or flu viruses can be directly transmitted from pigs to humans. There has been a long-term link with the roundworm and pork, causing trichinosis, which causes fever, pain, diarrhea and vomiting. Transmission of this parasite is through eating muscle tissue of undercooked infected pork. The parasite can live in the intestines of humans, passing through to other organs via the bloodstream, causing a host of conditions. Pigs carry many viruses and parasites with them. Whether by coming in direct contact with them through farms or by eating their meat, pigs are primary carriers of Neosolium tapeworm, hepatitis C virus, porcine reproductive and respiratory syndrome,
Nipah virus, Monongal virus. Viruses in the family Paramyxoviridae. Each of these parasites and viruses can lead to serious health problems that can last for years to come. Pig farming is carried out in unhealthy and unhygienic conditions. Anything farmed in such an environment is bad for you. Well, my final thoughts are that what you eat is up to you, but I advise you to stay away from pork. Coprofragia. Nagpa-practice sila ng pagkain ng sarili nilang dumi. Kaya po sila malasay. Lahat ng toxins ay nasa loob ng kanilang body tissue. Naintindihan nyo na kung bakit yan pinambabawal ni Jesus. At walang pagkakaiba. Lumang tipan, bagong tipan, panahon ng Hudyo, panahon ng Kristiyano. Ang baboy noon ay siya pa ring baboy ngayon, mga kapatid. Kaya yan pinapaiwas sa atin ng Diyos. At kung titignan nyo ang katawan ng baka, they are vegetarians. Mayroong pagbuburong rumination na nagaganap sa loob ng kanilang katawan. Habang ang mga kabayo, baboy, rabbit, wala silang rumination. Pagkain, diretso sa intestine, wala silang rumen, cecum, meron. Diretso sa puwerta labas at nakakain nila ulit yung kanilang dumi. Tapos ihahain natin ito sa ating hapagkainan. Pero sa mga unclean animals, from mouth to cecum, tapos intestine, then dudumi nila, then kakainin nila. Alam ni Jesus yan. Brother Check, bakit naman ganyan ginawa ni Jesus sa mga animals? Hindi po ganyan ginawa ni Jesus sa mga animals. Hindi. It's because of sin, mga kasama, na apektuhan sila. Kung paanong may ebidensya sa Genesis chapter 3 na ang mga dating bulaklak walang tinik, ngayon meron na. Ganon din sa mga animals. Kaya nga pag kinreate ang mga animals ulit sa Isaiah 62, the lion will play with the lamb and the lamb will play with the lion. It gives us a picture na wala ng kabulukan in the new heavens and new earth. Kahit mga animals, yes. Pero until then, sundin natin ang Panginoon. Alam mo, ang nakakalungkot kasi sa atin, mga kapatid, kung kailan meron ng karamdaman, dun palang magbabago. Tama, mali. We are not willing to make those changes kasi it tastes good. Hindi na lahat tayong, alam nyo mga kasama, kapag kumakain po kayo ng baboy, nakaka-addict po talaga yan. Hinahanap po yan ng laman. Mga kasama, nakakita ka na ba ng addict sa carrots? Wala, di ba? Kasi yung mga mabubuti sa katawan, wala silang addictive sedatives. Wala. Hindi sila stimulants. Kasi sa Pilipos 3, may binabanggit si Pablo na ang kanilang Diyos ay kanilang tiyan. Christian. Tiyan. Kaya kung kayo po ay nanonood ng broadcast na ito, maaari nyo pong i-apply ang turo ng Biblia. Bino-broadcast po ito ng mga Seventh-day Adventists. Why? Because the blessing is not in the hearing. The blessing is in the doing. Kapag in-apply nyo po ang turo ng mga Seventh-day Adventists about health laws, wag po kayo maniwala dun sa ibang denominasyon na nilinis na po ni Jesus. Marumi nga siya eh. Dahil nga sa kasalanan eh. Eto pa. The pig is unclean to eat in so many ways. Number 1, kasi po, hindi sila vegetarian. Alright? Alam mo, hindi rin sila basta carnivore. Mas mababa sa carnivore. At ano ang mas mababa sa carnivore? Omnivore. It will eat anything. Basura, dumi, karton, bangkay, lahat kakainin ng baboy, mga kapatid. At sobrang layo na nila sa plant-based. Ang tawag po doon ay biological magnification. The more malayo ang isang animal sa plant-based feeding level, the more maraming lason sa katawan. Brother Check, bakit ba yan pinagbabawal ng Diyos? Leviticus 11:44, upang sila'y maging banal. Kung paanong banal ang Diyos. Ang pagpapakabanal ba para sa Israel lang? Hindi. Mga kasama, meron na pong clean and unclean foods. Clean and unclean animals. Sa Genesis 7, wala pang mga Hudyo nun. Wala pang mga Hudyo nun. Pero meron ng clean and unclean animals. Tigpipito clean and by pairs is yung mga unclean. Giba na po yung argument nila na ay sa Israel lang yan. Mga kasama, mapanganib yung mga nagtuturo ng ganyan. Mapanganib, mga kapatid. Huwag kayong makinig doon. Our health
is our wealth. Totoo yan. Dahil kahit gaano kasigasig ka pa sa paglilingkod sa Diyos, kung mahina ang isip mo at yung puso mo, 3 floors pa lang ang inaakyat, hingal ka na, there's something wrong. Do you understand? Kahit pa masigasig ka sa gawain, pero mahina yung ating katawan, we cannot serve God to the fullest. Buti na lang, Brother Jack, si Dr. Jesus ay nandito. Yes. Ang sabi po sa 1 Peter 2:21, to this you were called because Christ suffered for you, leaving an example that you should follow in His steps. Bagong tipan na po yan. Patay na po si Jesus niyan. Tanong, si Jesus ba example lang siya sa mga Hudyo? Ay, syempre, Brother Jack, hindi. Pati rin sa mga Kristiyano. Amen and amen. Kung ganun, tingnan natin to Kung ganun, halimbawa din siya sa mga pagano, Hudyo, Hentil, buong mundo. Tanong, saan sa Biblia kumain si Jesus ng baboy? Ang sabi ng Biblia, si Jesus is the example for all. So kung si Jesus ang example mo bilang Kristiyano, saan sa Biblia kumain si Jesus ng baboy? Wala. Actually, Jesus is not a vegetarian na nandito siya sa lupa kasi gusto niyang makarelate ng mabuti sa mga fishermen. Kaya He eats what they eat. Pero never silang kumain ng ipinagbabawal ng Biblia. At nung panahon ni Kristo, anong ginagamit niyang Bible? New Testament ba? Hindi. Wala pang New Testament nun. Torah at Old Testament, of course, ang kanilang ginagamit. Eyes on the screen, mga kasama. Ang sabi nung iba, nilinis na daw ni Jesus. Mga kasama, bakit naman lilinisin ni Jesus ang may kinalaman sa kalusugan? Makakatulong nga ito Mga kasama, ang sabi po sa Mark 7 verse 19, at sa salitang ito, nilinis na niya ang lahat ng pagkain. Mga kasama, ang paksa po sa Marcos 7, tinapay. Wala nga kayong mababasa na kumakain si Jesus ng baboy kahit kailanman. Wala. Mga kapatid, wala. Tinapay ang paksa dito sa Marcos 7. Do you understand? Ang Greek po, ang salitang Griego po ng mga unclean foods ay akatartos ng Acts 10 and 11. Wala pong akatartos dyan sa Greek sa Mark 7. Broma po ang mayroon dyan. Do you understand? Alright? Tinapay ang paksa diyan, mga kapatid. Sabi nila, nilinis na daw ni Jesus. Ganun, nilinis na niya. Bakit may palatandaan pa rin ngayong panahon natin ng pagiging madumi yung mga baboy, alimango, tahong pusit? Yan, lahat yan. Bakit? Bakit nakalimutan ba ni Jesus na tanggalin yung mga Dapat wala na silang palatandaan, dapat. Hindi ba? Ngumunguya na ba ang baboy ngayon? Hindi. Do you understand? Pakitaan mo nga ako ng pusit na may kaliskis. Wala pa rin naman. Do you understand? Makasama, ang baboy noon ay siya pa rin baboy ngayon. Ang alimango, tahong, pusit, ay siya pa rin alimango, tahong, pusit, all of the seafoods today. Wala naman nagbago. Alam mo kung bakit? Kasi they remain unclean. Don't eat it then, don't eat it now. You feel this? Tama Kahit sa common sense, wala talo talaga Wala talagang katwiran. Alam nyo, magpasakop na lang tayo sa Panginoon, mga kapatid. Alagaan na lang natin ating sarili. Eyes on the screen, mga kasama, marami pa akong ipepresent. Laws of health was written by God. Health and spirituality is inseparable. Tama? A healthy mind exists in the body, and the healthier we are, the more clearly we can discern communication from heaven. Tama Kasi yung baboy na yan, kapag pinasok mo yan sa bibig mo, food will be broken into blood. Blood is circulated in the body, and the body supplies the brain. At kung ano ang nasa dugo, yun ang magiging buhay ng iyong utak. And what is in the brain develops into habits, and habits develop into character. And character produces destiny. Naintindihan? Ang lalim, Kaya mga kapatid, mag 7th day Adventist na kayo.
ito yung tunay na nagtuturo ng mga doktrinang tunay ni Jesus. Ito pa, ang matinding patunay mga kapatid. Alam nyo, for example, sa Leviticus 12:1-6, ano pa ba ang iba pang unclean na mga sitwasyon sa Biblia? Kapag meron pong menstrual period, ang mga ladies sa Biblia, for example, pwede silang ma-purify. Basa, Leviticus 12:1-6 is, if a woman becomes pregnant and gives birth to a son, she will be ceremonially, underline the word ceremonially unclean for 7 days. Just as she is unclean during her menstrual period. Do you see this? Yung menstrual period pala is unclean sa Biblia, pero ceremonial lamang. Ibig sabihin, meron kang pwedeng i-offer for purification. Verse 6, when the time of purification is completed, either son or daughter, the woman must bring in 1-year-old lamb for a burnt offering. Meron kang may offer para linisin ang iyong sarili. Alright, do you understand? Dandruff is unclean. Leprosy is unclean. Yung mga blemishes sa balat, unclean po yan. Pero, meron kang pwedeng gawin, offering, para maging malinis ka. Alright? Hindi po siya kasalanan. Pwede mong linisin yung iyong sarili. Okay? Tingnan mo sa Leviticus 13 verse 3, 6, and 16. The priest will examine the affected area of the skin. Titignan kung merong dandruff. Titignan kung merong rashes. Ceremonially unclean ang tawag dyan. Do you understand? Pero pwede kang mag-offer ceremonially. Underline the word ceremonially. Alright? And ikaw ay mapopronounce na malinis. Alright? Pero ito matindi. Kapag kumain ka ng baboy, gusto kong ma-realize nyo ito. Kapag kumain ka ng baboy, meron ka bang maiaalay sa Diyos para gawin kang malinis? Wala. Hindi po kasi ceremonial law ang health laws ng Panginoon in connection sa pagkain. There is no sacrifice you can offer against unclean animals because the health laws of God are not ceremonial like the other unclean things mentioned in Leviticus. Siguro ngayon mo lang ito napansin, ano? Pero it's there. This is the reason why the devil asked Jesus permission to possess the swine. Kasi kahit anong gawin mo, kasalanan talagang lumabag sa utos ng Diyos. Maybe it's in 10 Commandments man yan, o eating unclean animals man yan, tight whatever, yan po ay kasalanan. Kailangan mong magsisi at magbago, mga kapatid. Repentance and restitution. Mabigat, ano? Hindi lang siya basta may menstrual period o merong dandruff or unclean skin rash, ganyan. No. There's nothing you can offer against unclean animals. At nasa likas nilang manahan sa mga karumal-dumal na bagay. Kaya sila sumanib, si Legion, sa baboy. At eto pa. Eto pa. Ang pinakamababa sa tingin ni Jesus para sa isang Hudyo ay mapasa kasama ng mga baboy. Kaya po sa prodigal son, ginawa niyang example. Halos kainin na niya ang mga pagkain ng mga baboy. Do you see this? Do you see how Jesus feels about the swine? Praise God. Ito po yung dahilan